ginamit din siyang pinto. Yan, pinto. Kahoy man yan. Ginamit din siya na bilang kung saan ipapako si Jesucristo. So, maraming gamit yung kahoy, bro. So, pinapakita lamang na si Zacchaeus ay naligtas sa paglapit niya sa kahoy. Huwag niyo kalimutan lumapit sa kahoy, ha, kung gusto niyo maligtas. Ganun lang. You'll be saved by the cross wherein the Lord Jesus Christ died. Amen. Praise God. Amen. Alam niyo ba yung feeling na nire-reject kayo? Yes. Pag nire-reject kayo ng isang tao, masakit sa puso no? Halimbawa, asawa mo, ayaw kong kausapin, masakit sa puso yan. Pag tinawagan mo, hindi sagutin, masakit sa puso yan. Yan ang tinatawag na rejection. Pag manligaw ka at hindi ka sinagot, abay, yung iba nga nag-aamok dyan. Namamaril. Ganon. May mamamaril, may namaril, at may namaril. So, pag si Jesus Christ ay nireject ng tao, no? Kaya ang term sa pangalawang pagbalik niya ay vengeance, ang word na ginagamit sa Biblia. Yung pagbalik ni Jesucristo, vengeance yun. Hindi yun, He is not a savior anymore. Tandaan ninyo. Baka iniisip ng mga tao na pangalawang pagbalik ni Jesucristo, He will be a savior. No, He's not a savior. He is not a redeemer at that time. Vengeance with Him sa mga tao na nag-reject sa Kanya. Ganon yun. So napakasakit. Pagka ang isang tao nagsalita na saka na lang or ganito ganyan, masunog kami dyan sa church, ang Diyos dyan, Brad, nasasaktan dyan. Kasi nire-reject siya. Ganun yun. Amen? So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Nandito tayo. At patuloy tayong mag-aaral sa salita ng Diyos sa ating topic, sa ating doctrine of the Lord Jesus Christ. Christology. Amen? Anong problema, Brad? Walang battery. Okay. So, sa nakalipas na ating pag-aaral about Christology, sa pagpatuloy, mga kapatid, if you remember that the Lord Jesus Christ, remember sa pag-aaral natin sa Christology, ay if you wanna learn about the Lord Jesus Christ, it is excellent goal for everyone to study about the Lord Jesus Christ. Magiging malugod ang Diyos niya pag inaral natin siya. The same as we are studying the Word of God. He is the Word of God. Amen? So, sa nakalipas nating pag-aaral, if you remember, the Lord Jesus Christ is a target for satanic attack. He was a target of a satanic attack or Satan's attack. So, even the Lord Jesus Christ is subject to be tempted, yet He sinned not like us, hindi katulad natin, na pagka na-tempt tayo ay nagkakasala tayo. No? Si Jesus Christ, He was also tempted because He was man, alright? But sinless. He did not sin before the Lord, or before God. No? So, it is in the book of Hebrews chapter 4 verse 15. Tingnan natin, Brad. Hebrews chapter 4 verse 15. Ano sabi dyan? Hebrews chapter 4 verse 15. For we have not an high priest. Wala dahil tayong tinatawag na mataas na saserdote na, di ba, may mga pare man ngayon. Talagang alam ko talaga ng Panginoong Jesucristo na may mga pare, na normal. Kasi in the Old Testament, may mga pare naman. For we have not an high priest, Jesus Christ is high priest, after the order of Melchizedek.
For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Kung tayo man ay may mga kahinaan, kapatid, si Jesucristo din, mayroon namang kahinaan din eh. In fact, nagutom nga siya. In fact, nainis din siya. Katulad natin. Oh. In fact, during his time, ay talagang nagalit siya. O, di ba? Oh. And katulad natin, mga kapatid, ay siya din ay tinukso din naman ni Satanas. Oh. Ang pagkakaiba nga lang, siya hindi nagkasala. Hindi ba siya nag-yield? Hindi siya nag-submit, no? Or hindi siya nag-succumb, no? Sa temptation. Hindi katulad natin na once na pagtinan ni Satan ay talagang iwan ko lang kung ilang porsyento ang hindi bumigay. Sabi nga. Oh, di ba? Parang mga ganun eh. Oh. Pagka ang fame na ang dumapo sa katauhan ng isang tao, minsan nawawala talaga sa hulog isang tao na pag fame na ang dumarapo sa kanya. Oh, ganun yun. Oh. Si Satan pa naman ay hindi talaga nagbabago ang kanyang taktika sa pagtukso ng mga tao. Hindi nagbabago yan. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Alam natin yan. Amen mga kapatid? Oh. Sabi dyan, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Okay? Yan ang pagkakaiba. Okay? Amen? So, he was a target of satanic attack. Even in the wilderness, after he was baptized by John the Baptist, brethren, ay talagang the devil brought him in the wilderness. The devil brought him to doon sa book of Matthew chapter 4. Alam naman natin kung anong nangyayari sa kanya. First, he was tempted that those stones to be made bread. Alright? Dahil kaya naman yung gawin yun eh. Oh. And then secondly, Satan shows him at the pinnacle of the temple, shows him kung ano nakikita niya. Sabi pa naman sa Satanas, oh, nakikita mo ito? Ibibigay ko to sa iyo. Oh. Just fall down and worship me. Oh. Segundo lang hinihingi ko sa iyo. Parang ganon. No? Kasi alam ni Satanas na out of a devil worshipper, no? Out of a devil worshipper, when the Lord Jesus Christ will worship him, will fall down unto him, then the Lord Jesus Christ become a devil worshipper. Sa sandaling kailangan lamang ni Satanas na si Jesucristo ay yuyumukod sa kanya at magpatira pa. Malaking bagay na sa kanya yan. Oh, malaking bagay na sa kanya yan. Alam ni Satanas yan. If you remember in the book of Isaiah chapter 14 verse 14, ang sabi ni Satan, brethren, I will be like the Most High. Oh, kita mo yan? Most High meaning the possessor of heaven and earth. The possessor of heaven and earth meaning the Lord Jesus Christ who created all of these things in the book of Colossians. Alam naman natin yan eh. The Lord Jesus Christ created all these things dito sa mundo. Alright? Alam natin yan. Kaya alam ni Satanas na sabi niya, I will be like the Most High, also the possessor of the heaven and earth. Talagang hindi mo malalaman kung saan siya humuhugot ng lakas eh. Alright? Hindi mo malalaman kung saan siya humuhugot ng nasabihin yan, I will be like the Most High. This is the sin of Satan in the book of Ezekiel. Alright? Perfect man si Lucifer noon until sin crept in into him. Oh, ito yung sin niya eh, ni Satan. Perfect si Lucifer noon nung he was created by God. Perfect. He was an anointed cherub. The most beautiful among the angels, brethren, created by God is the cherub. The cherubim. That is the most beautiful created angel by God. Yan si Satanas. Yan si Lucifer. Oh. Ibang klase yan.
Gusto niyo pa maging beautiful angel? You're my angel. Sino ba yung kumanta niya? Pag-ihira no? Binaligtad pa niya eh. Nagdamit babae pa siya eh. Australian singer yun eh. Oh. You're my angel daw. Tapos pagbasahin mo yung kwento daw noon, may nagsabi sa akin, sino ba yung kapatiran, na pagbasahin mo raw yung yung lyrics niya, talagang grabe no? Si Satan nagiging parang savior din siya. O ibang klase. Tapos may pelikula pang Dear Satan. Dear Satan. Galit na galit si Lala Soto eh. Oo, bakit naman daghan ng Dear Satan? Grabe naman, wala na ba talaga tayo sa hulog? Alright. Tapos si Paulo Contes ang na yan, ang Satan, pabihira naman. Bagay ko sa kanya. Kasi umiiyak si sino yung asawa niya? Si AB Babes na yan, si Lian Paz. Oo. Umiyak talaga Ito sinong na akong nagkasala? Si Satan o si Sino? Si Lucifer. Doon pa lang sa langit, Brad eh. Sa langit pa lang siya. Kaya nahulog siya eh. Tingnan natin. Yung si Brad, si Adam and Eve doon sa lupa yan. Si Satan doon pa lang sa langit, Brad, nagkasala. Hindi. Satan. Kaya nahulog siya eh. Kaya nahulog si Satan eh. Saan nahulog Satan? Doon sa lupa. Si Satan ang nauna. Saan natin mabasa, Brad? Tingnan natin para ang record ng Bible, Brad, ang naunang nagkasala, ito si Lucifer. Ezekiel. Brad, open the book in the book of Ezekiel chapter 28. Ezekiel chapter 28 verse hindi ko makita talaga verse 13. Yeah, right? Ezekiel 28:13. Okay. Tandaan natin, Brad, sino ang si Adam and Eve was perfect in the Garden of Eden. Sino ang nag-tempt sa kanya na magkasala? Si Satan. So nauna si Kasi nasa baba na siya. Ezekiel 28 verse 13. Brad, Ezekiel EZE 28:13. 13. Ha? Ezekiel 28 verse 13. 13. Okay. Titinan mo. Nalaglag na si dyan ha. Doon sa Book of Isaiah 14, yun yung kasalanan niya. Na binanggit dito. Kung paano siya nagkasala. Okay. Ano sabi dyan? Thou hast been in Eden, the garden of God. Sino yan? Si Lucifer. Okay. Ibig sabihin, pag ganun siya eh. Pag ganun lang siya. Iba talaga na. Saan ka galing, Brad? Panik-panaog, Pastor. Panik-panaog talaga. Panik-panaog. Mag-ingat kayo sinasabi niya. Pumapanik at pumapanaog. Okay. Sabi ng Diyos, every precious stone was thy covering. Ganun kasi ang sira, Brad. Grabe ang kasuotan yan. The sardius, the topaz, and the diamond. Yan. Pag mag-ingat kayo sa diamond na yan, ha? Kasi attributed to Satan yan. Doon sa Book of Revelation, yung heaven na binanggit doon, wala kang makitang diamond na nandoon binanggit. Bakit? Attributed kay Satan yan, diamond. Ang gusto ni Satan, katulad siya ng star doon sa Christmas tree na nandun sa sulok. Doon daw pinakutok-tok. Yung kumikinang. Tapos, kasi yung diamond bird, kumikinang yan kahit saan. Oh, kahit saan mo tingnan, kumikinang talaga eh.
Ganon ang mga star. You want to shine like a star? Shine as a star. Ang sabi dyan, ang sabi dyan, topaz and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle. Anong klase mga bato man yan? Wala. Gold lang ang alam natin talaga, brad. Sabi dyan, and gold, the workmanship of thy tabrets, and of thy pipes, tabrets and pipes, is his workmanship because he is a musician. Si Satanas, ha? Musician Satanas, kaya napagagaling niyang gumamit ng mga awitin. Okay? Na parang iduduyan ka. Oh, pag nag-worship ka. Kaya mag-iingat na tayo sa mga worship na yan na mga awitin, yung mga contemporary song sa churches. Kaya, kasi, yan, nadadala tayo dyan. Minsan, hindi natin alam na ginagamit na siya para mas marami pang awitin kaysa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Meron ganon. The tabrets and thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created. Ibang klase talaga si Lucifer, no? Oh, in verse 14, thou art the anointed cherub. Yan. The covereth, and I have set thee so. Grabing benefit, grabing privilege ang ginawa ng Diyos para kay Lucifer. Grabing privilege. Oh. Pag ikaw binigyan ng privilege, brad, abay, di ba? Masarap sa feeling. Thou was upon the holy mountain of God. Kita mo pribilehiyo na. Thou hast walked up and down in the midst of stone of fire. Ito ay it talks about kung ano na naging resulta sa kanya. Alright? Para bang pinoproject na ng Panginoon, balang araw, pagdating ng panahon, dyan ka talaga pupunta. Ikaw, grabe. Tingnan mo ang ginagawa mo. Oh. In verse 15, thou wast perfect in thy ways from the day that thou was created. Perfect talaga ba? Si Lucifer. When he was created, pambihira sa kung anong dahilan. Abay, along the way, itong nangyari sa kanya. Till iniquity. Balik mo muna brad sa 15. Till iniquity was found in thee. Ano ang iniquity niya? Doon sa Isaiah 14 verse 12. Tingnan mo brad. Ano ang iniquity niya? Ano ang kasalanan niya? Perfect. Pero dumating ang pagkakataon na mayroon siyang kasalanan. Nagkasala siya sa Diyos. Anong kasalanan yon? Ito yan, sa 14 verse 12. Una, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Nalaglag talaga siya. In fact, 33% ang sumama sa kanya eh. Sa 100% na angel, mga kapatid, sumama sa kanya. 33%. Ibang klase talaga, no? Mayroong nangyari, mayroong tawag nito, yung mga sympathizer niya yan eh. Oh, mahirap naman talaga maging sympathizer. Yung sympathizer ka, hindi naman ikaw. Pero nagkikisimpatiya ka eh. Lalo-lalo na pag ang nagpasimpatiya siya, grabe naman to si, grabe naman yung ginawa niya sa akin, hindi man makatarungan yun. Yung ginawa man kung Satan, parang ganon ba? Oh, sumama sa kanya, brad, na kumbinsi niya ang 33% ng mga angel. Pambira. Yun. Oh. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa kanya, Lucifer, son of the morning. Son of the morning. Son of the morning, meaning son of God. Hindi morning sun. May pagkakaiba yung morning sun kaysa son of the morning. Ang ginawa ng NIV, morning sun na siya. Ang morning sun doon sa Book of Revelation, brethren, Jesus Christ yan. Ang NIV, ang pagkagawa niya, how art thou fallen from heaven, O morning star? Wala nga Lucifer sa NIV. Tapos gagamit kayo ng NIV. Nga ang ginawa nga dyan sa versikulong yan, si Jesus Christ at saka si Satanas, iisa lang. Oh. Naintindihan niyo?
Pag sinabi mong son of the morning, meaning created by God or son of God. Son of God man yung mga angels. Ang tawag dyan, kahit tayo son of God tayo meaning children of God. Yung sons of God, mga angel yan doon sa book of Job. Dito, Lucifer, son of the morning. Son of the morning ka lang. You are not morning star. Ay, impostor kasi siya. Si Satanas. Impostor siya Gusto nga niyang maging most high How art thou cut down to the ground? Laglag. Hulog ng langit. Kaya may awitin dyan Hulog ka ng langit. Lahat ng katabi pumapangit. Lahat daw ng katabi mo pumapangit. Kasi hulog ka nga ng langit. Oo. Grabe mo itong kanta ni Jano Gibbs ba? Awitin Jano Gibbs yan. Akala niya DJ Pastor ko to. Oo. Ang sabi ni Jano Gibbs, awitin niya. Oo. Inano niya yung girlfriend niya, yung i-describe niya ba? Sabi niya, hulog ka ng langit. Lahat ng katabi mo ay pumapangit. Ibig sabihin, maganda talaga yung girlfriend niya. Hindi niya alam na biblically, Satanas yun ang hulog ng langit. Ingat kayo, bro. Dapat kapabanggitin, Pastor, hulog ka talaga ng langit. Lucifer naman. Satanas naman ako nito, bro. Ingat ka din ha. Biblical yan, word na yan. Yan, hulog ng langit. Mayroon pang kumanta dyan si Juan, si Kining. Ano bang pangalan ni Cross? Yung cross, yung isang cross na yun. Adona Cross. Talaga naman. Ingat yung hulog ng langit. Ay, nako. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Pag ang mundo, Brad, na-corrupt na, nagkanda sira-sira, huwag natin sisihin ng Diyos, Satanas ang susunod. Yan, yan ang nagpapahina sa mundo, Brad. Si Satanas talaga. Yan ang papahina sa pamilya. Sino ang papahina sa pamilya? Sino sumira ang pamilya? Satanas. Komunidad, ganun din. Bansa, ganun din. Ganun. Yan mo. Verse 13. Ito na. For thou hast said in thine heart. Doon sa book of Ezekiel, di ba? Nagkasala ka. Perfect ka. Pero dumating pagkataon na nagkasala ka. Anong kasalanan na? Yan. Ano sabi niya? 5I. 5 letter I. Kaya yung I na yan is the center of pride. Di ba? Pride. The center of the word pride is I. Kaya pag ang tao may pride, ang sentro niya, sarili niya, ako. Hindi na ang Diyos. Sabi niya, una, I will ascend into heaven. Magagawa naman niya yun. Magagawa niya yun I will ascend to heaven. Pangalawang I will exalt my throne. Iba na. Iba na ang nasa, niya, Brad? I will itataas ko ang aking trono. Angel ka lang. Bakit itataas mong trono? Saan bang trono gusto mo? Malalaman natin kung anong level ng trono, Brad, ang gusto niya. Sabi niya, I will sit also upon the mount of the congregation. Brad, pagkataas-taasan pag-usapan, Diyos dapat. Hindi ikaw. Okay? In the side of the north. In the side of the north, yung mga side of the north na yan, yung north, basta, hindi ikaw yan hindi ikaw nasa alampaa pa ng taas na gano'n. Purihin mo lagi ang Diyos. Pagdating sa pang-apat na Brad, 14. I will ascend above the heights of the clouds. Magagawa naman niya yun Angel siya ito ang matinding kasalanan niya. Gusto din niyang katulad ng Diyos. Okay? Iyon ang kasalanan niya. Kaya balik tayo doon sa ating pag-aaral, mga kapatid. When the Lord Jesus Christ was tempted also like us, yet He sinned not. Doon sa book of Matthew chapter 4, it was very clear that Satan, when the Lord Jesus Christ worship and fall down even a second, alam ni Satanas. Alam ni Satanas yan. Na pagka yumukod si Jesucristo, pag yumukod si Jesucristo, Satan knows the stakes.
There can be only one Lord. This is why the temptation of Christ was critical. Fall down and worship me. Satan was trying to make a devil worshiper out of Christ, knowing that a successful outcome would have made him Lord. Yeah. Kasi doon sa Book of Isaiah, sabi niya na sa puso niya, sabi ni Satanas, I will be like the Most High. Gusto ko rin katulad ng Lord na sinasamba. Brad, sinasamba kita. Sinong mawit ng Brad? Alam mo? Hindi siya kulita, Brad. Kaidaran natin yan, Brad. Ha? Di ba? Piruin mo, girlfriend mo, sasambahin mo. Oh, grabe ba? Sinasamba kita. Paluhod-luhod pa. Ha? May paluhod-luhod pa. May paluhod-luhod pa. Pambihira. Ibang klase, no? Maangkin lamang. Pagkalipas 5 taon, wala na. Ha? Pagkalipas 5 taon, wala na. Pagkalipas 5 taon, wala na. Ganun daw yung mag-asawa, brad. The first year of marriage, the man talks, the woman listen. Ambot lang kung totoo yan. Kasi ako, totoo sa akin. Second year in the marriage, the man talks. Ano sunod? The wife talks also. The wife also talk. And no one listen. And the third year of marriage, the woman talks, the man listen. And forever. And forever. Ang bihira. Oh. Pero yung pastor sa FB, pag nag-rapture ko, mauuna daw ang mga lalaki kaysa babae. Kasi meron daw pastor, 30 minutes of silence. Sa FB. 30 minutes of silence daw. Sa isang kwarto daw, malalaman mo kung may babae o may lalaki, sabi ni brother kanina. Sabi ko, bakit naman, brad? Kasi pag ang lalaki lang daw sa kwarto, katulog lang yan dyan, okay na, wala nang problema yan. Kahit ang gulo ng kwarto. Pero pag may babae daw, detalyado yan eh. Ayusin daw yan. Ganon mga babae. There, you girls, ay mga ano kayo, mga babae, mga detalyado yan. Yan ang disenyo ng Panginoon. Pag ang babae, Brad, ay hindi detalyado sa loob ng pamamahay, abot lang, anong klaseng ano yan. Baka may sa lalaki yan. Pag ang babae naman, Brad, ay detalyado masyado sa loob ng kwarto, abay, ibang klase din yan, Brad. May pagka-babae yan. Pag lalaki daw, pastor, maging detalyado. Ay, mga ano lang naman yan, mga TikTok, kuhan ba. Anyway, so alam natin ha, si Jesus Christ is also subjected to satanic attack. Bakit? Kasi ang inaatake ni Satanas, wala naman siya ibang atakehin, tao din naman. At that point of time, when Satan attacked or tempted Jesus Christ in wilderness, it means the Lord Jesus Christ at that time, He is parang ano yun parang sunits on niya, parang ang pagkatao niya at that time ay human. Yan. Okay? Kasi nga nagutom nga siya dyan. Oh. Kayo daw mag-ayuno kayo ng 40 days, walang tubig, walang kain. Tingnan natin kung hindi ba kayo gutom na gutom, magkita lang kayo ng pagkain, oh. Pagpasok mo siguro ng bahay mo, pagtingin mo sa sawa, oh, at sawa mo, chicken joy na, oh. Siguro kakainin mo na. Oh, sa sobrang gutom. Ganun yan. Nagugutom din naman si Yesu Cristo eh. Alright? Oh. Ganun yun. Kasi, ang fasting, brethren, it is a prelude to a something that, like, when you are praying for something, okay, mayroon mong ganyan. Kung nanalangin ka ng isang bagay, yung bago mangyari yan,
dinadaan ko sa prayer and fasting. Ganun. Alright? Ganun man yun. Si Jesus Christ, before He commenced His earthly ministry, what is His earthly ministry? Was His meat. Meat niya yun. Oh. Okay? Ang ministry niya is what? To die in the cross. Mabigat yun. Kaya dinaan talaga niya sa fasting yun eh. Oh. Ganon. And He was tempted also by Satan. Like us, we are tempted by Satan. When you study about the Lord Jesus Christ, just give me 2 to 3 minutes or 5 minutes. When we study the Lord Jesus Christ or about the Lord Jesus Christ, 2 things. Jesus Christ, His personality, and His works. Dalawang bagay. His personality, or His being a person, or His person, and His works. Now, if you are going to study also His personality, 2 things. His His humanity, and His deity. Yan, sinabi ko sa inyo last weeks. 2 things pag-aralin natin si Jesus Christ, His being a person, and His works. Person and works. Ang person naman, dalawa, His humanity and His deity. Huwag mo kalimutan yan. Pag ang dalawa na yan, isa lang inaral mo, ang mga modernistic na mga emisaryo ni Satan, brethren, sa panahon ngayon, ang pagkatao ni Hesukristo, inaral lang yung pagkatao niya. Wala na yung pagka-Diyos niya. Yung ibang mga grupo, ang inaral yung pagkatao niya. Oh, kung si Hesukristo by Diyos, bakit siya umiyak? May Diyos bang iiyak? Pasok sa banga yung tanong nila, Brad. Kasi yung pagkatao ang inaral nila kay Hesukristo, His humanity. Kung Diyos talaga siya, pastor, bakit mayroon bang Diyos na nanalangin sa Diyos? Saan ka makakita ng Diyos na nanalangin sa Diyos? Ano? Nanalangin mo si Jesus Christ, tama. In His entire ministry, He prayed unto His Father. Oh, may Diyos bang nanalangin sa Diyos? Oh, paano mo masabi na siya ay Diyos? Doon sa Book of Isaiah daw sabi, there is no any other God, none beside me. Oh, saan papasok si Jesus Christ? Pambihira. Ganun ba ang mga argumento niyo? O bakit? Dalhin kita doon sa pag-aaral natin the deity of Jesus Christ. Bigyan kita ng sangkatirbang mga bersikulo ngayon yan at ipaliwanag mo isa-isa paano mo balik-baliin yan. If you study Jesus Christ as a person, don't forget His humanity and His deity. Deity meaning from the Greek word Deus or Dios. Okay? May tao bang makabuhay na patay? Aber, sabi ko sa nagtanong may tao bang makabuhay na patay? Sabihin mo sa akin. May tao bang makapagpagaling ng mga lepros? Ultima ora. Si Jesus lang magagawa nun. Sige nga. Ano yun? May tao bang nabuhay agad? Na si Jesus Christ lang gawa nun. Oh. Kasi ang lahat ng mga tao pag namatay, nandoon sa sementeryo naagnas Si Jesus Christ walang ganon. Wala kang makita na ang katawan ni naagnas because it is already prophesied in the book of Psalms. Thou will not suffer my soul to be corrupted. Ang nangyari sa kanya, He resurrected. Yeah. Kaya ang mga tao, nung pinuntahan siya ng 3 Marias daw, 3 Mary naman talaga yan, doon sa Book of Mark. Nung tinignan, wala nang katawan ni Jesus Christ doon. Balabal na lang doon. Ganun na itsura pag nabuhay muli, pag nabuhay tayo, pagdating sa resurrection o pagkabuhay nating muli At the twinkling of an eye, bigla tayong mapalitan agad ng glorified body.
Twinkling ko ba na ha? Isang ganun lang. Isang iglap mo lang. Hindi yung minuto pang abutin, walang ganon. Ganon ang rapture. Oh. Ganon ang rapture. Maiwan yung balabal mo, maiwan yung damit mo. Bakit? Saan tayo patungo? Tungo tayo sa langit, siyempre. Patungo tayo sa langit, Brad. Rapture eh. Bakit? Gusto mo ko paiwan, Brad? Pastor, gusto mo ko paiwan. Bakit? Marami pa kong kayamanan eh. Iyon na lang yan. Mga utang ko, ikaw na sumalo. Okay? Okay? Rapture na kami. Okay? Umpisa ng 7 years tribulation, Brad. Dito sa lupa. Okay? Umpisa ang tribulation dito sa lupa. Ang tribulation, brethren, nahati sa dalawa yan. 7 years. 3.5 years at saka 3.5 years. 3.5 years, ang first 3.5 years, Israel will be having at peace with the Antichrist. Yeah. Pagdating sa kalagitnaan, Brad, ito na. Si 666. At dadapo na rin sa kanya si Satanas. Ganun yan. Ganun rin sura ha. Pag eschatology, pag-aaralan. Oh. Matindi yan ang labanan at that time. Bababa tayo after 7 years. Armageddon yun. Oh. Pagkatapos ng Armageddon, mabilis lang yan matapos ang Armageddon. Hindi pang matagalang laban yan, Brad. Oh. Pagkatapos niyan, si Satanas at yung mga legion niya, putong respect. How many years? 1,000 years. Bakit? Kasi 1,000 years naman tayo mag-reign dito sa lupa. Perfect government. Tama? Alright? Glorified body na tayo. Kasama na yung mga tribulation saints. Yung mga pinagtagpas sa ulo, yung mga mga tribulation saints, kasama natin yung doon sa 100 years. Abay, pakawalan si Satanas ba? After 1,000 years. Okay? Millennial rin sa tawag doon eh. Baka may nabanggit kong 100 years ha. 1,000 yan ha. Okay. 1,000 years, pakawalan sa Satanas. Abay, laban ulit. Okay? Laban ulit. Final defeat ni Satanas yan. And then, judgment. Then, si Satanas, siya man mauna doon sa lake of fire. Magkaroon ng judgment ngayon ng mga tao. Haharap ngayon sa Diyos. Tapos samantalang ikaw, tayo, makikita natin sila. Okay? Makikita natin sila. Iiyak ka ngayon. Bakit? Kita mo yung asawa mo nandun sa kabila. Okay? Iiyak ka ngayon. Haharap sila sa judgment. Ngayon, ano ang judgment ng Diyos sa kanila? Isa lang. Pagbukas ng Book of Life, saan ang asawa mo dito? Baka nandyan, Lord. Baka nandyan. Tingnan mo dito sa gilid. Baka nandito. Wala eh. Wala na. Kaya may iyakan doon. May pananangis. Bakit? Una, panghihinayang mo. Bakit hindi mo sinabihan sila ng kaligtasan? Pangalawa, sa sakit na maramdaman mo para sa kanila. Maawa ka eh. Kasi ikaw nandoon sa Panginoon. Sila nandoon sa kabila. Baka siguro, baka malamang magsisihan kayo. Eh, ikaw eh. Sinabihan kita ng kaligtasan. Ayaw mo eh. Oo. Tapos sabihin ng mga isa, bakit di mo ko pinilit? Di mo ako pinilit. Pinilit mo man lang ako. Sana sinakal mo ko pag ayaw mo tanggapin si Jesus. Barilin kita. Ganun. Di mo ako pinilit. Hindi. Wala namang ganyan pilitan eh. Kasi sabi ni Jesus Christ doon sa Romans 10:9 and 10, pagpahayagan mo raw ng kaligtasan ng tao, ang sabi doon, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maliwanag. Romans 10:9 and 10. Maliwanag eh. Yung word yun na, that if, yung if na word, Brad, if, sa Tagalog, ano yun? Kung. Ibig sabihin, hindi na mimilit. It is your prerogative to select the option of going to heaven or not. You want to go to heaven?
then accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Yun lang naman yun eh. Ayaw mo pumunta doon, wala kang gagawin. Ayaw mo pumunta ng langit, or gusto mo pumunta ng impyerno, isa lang ang ano mo, isa lang action mo, wala. Yun lang. Wala kang gagawin. Parang ang regalo ng buhay na wala hanggan ito, ibibigay ko sa iyo para mapunta sa iyo, may isa kang gagawin. Ano? May gagawin ka ba o wala? Nakatingin ka lang? Paano mapay sa iyo yan kung hanggang tingin ka lang? May gagawin ka, tumayo ka, lumapit ka, tanggapin mo. Yan, ganyan. Ganyan man ang kaligtasan. Hindi man yung nakuha sa pakindat-kindat. Pambihira, pakindat-kindat. Paano mo maasawa yung babae pag kindat-kindat ka lang sa kanya, wala kang gagawin? Masampal ka pa yan, hindi ka maunawaan yan. Bakit mo kindat-kindat sa akin? Ano bang? May gagawin ka ba o wala? Parating na yung tatay ko, pulis pa naman yun. Ha? Yun. Nakadaw sa impostor kasi ganun-ganun. Ay, pag ganun-ganun pala, para kang binhor ang balon. Ganun-ganun, yung pala bangag. Mabihira. Kirat pala eh, no? So, mga kapatid, alam natin, no? The Lord Jesus Christ was been tempted. So, if you are going to study about the Lord Jesus Christ, two things. Person and His works. Now, about personality of the Lord Jesus Christ, dalawa. Humanity and His deity. Ang pagka-Diyos niya. Maraming bersikulo magsuporta about His deity. Even the Old Testament until the New Testament, meron. And about His works, tatlo ang pagbantayan mo. The works of the Lord Jesus Christ is complete. Kaya ang kaligtasan natin is absolute. Absolute meaning, walang, talagang clear, sigurado. Absolute. You know why? Because He died for your sin before, your sin in the present, and your sin in the future. That is His works. When He died in the cross, He died for your sins in the past, your sins in the present, and your sins in the future. Tama? Yan ang kaligtasan natin. Yan ang soteriology. Alright? That is His works. Ano pa bang works ni Jesus Christ dito sa lupa? Wala namang iba. Yun lang naman. Mamatay siya sa cross. What purpose? Mamatay para sa iyong kasalanan noon, kasalanan mo ngayon, at ang kasalanan mo pabukas. Kaya sabi doon sa Hebrews chapter 10 verse 28, Brad, tingnan mo, 25 to 26, tingnan natin. Hebrews 10:26. If I'm not mistaken. For if we sin willfully, kaya pag si Kristo namatay na ha, past, the present, and the future of your sins. Kaya pag gagawa ka pa lang ng kasalanan sa hinaharap, ito ang versikulo. Ano sabi? For if we sin willfully, alam naman natin kasalanan yan. Bakit mo gagawin? Alam naman na, alam mo yan na kasalanan yan. Bakit mo gagawin? May nagsabi na sa iyo na huwag mong gawin yan kasi kasalanan yan. Hindi pa magagawa ha, pero gusto mong gawin. Ito yan. Alalahanin mo kapatid. That we have received the knowledge of the truth. Ano yung knowledge of the truth dyan? Sino yung truth? Jesus Christ, tama? I am the way, the truth, and the life. Tama? So, si Jesus Christ ang katotohanan na nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Now, pag gagawin mo yung sin willfully, if you sin willfully, intentionally ba? Alam mo naman kasalanan yan. Tandaan mo, wala ng Jesus Christ pang mamatay muli. Yan ang ibig sabihin yan. There remaineth no more sacrifice for sins. Pastor, pwede ba akong magkatay ng baboy pang Old Testament ngayon ganyan eh. Ang New Testament si Jesus Christ eh. Wala nang darating pa na Hesukristo na magpapako pa sa cross para mamatay sa kasalanan. Wala na. Tapos na. Bakit? Ang works of the Lord Jesus Christ is what? To die in the cross for your sin in the past, for your sins in the present, and for your sins in the future. May pribilehiyo tayong ganyan bilang anak ng Diyos. Alright? May pribilehiyo tayo niyan. Na kahit magkasala ka,
Hindi naman mawala ang kaligtasan mo eh. Pero alalahanin mo, wala nang sakripisyo pang darating. Mahiya ka naman. Ang tawag dyan, Amen. abuso. Right. Tama? Abuso ang tawag niyan. Kaya sabi ni Eli Soriano, ang mga Baptist daw, mga abusado, mga kuan daw ang tawag niya, mga konsentidor. Hindi tayo konsentidor O, kung hindi tayo konsentidor, ay talagang hindi mawawala sa taong magkasala. Right. May makasalanan tayo eh. Sino ba naman perfecto yung tao na yun? Wala naman eh. Kasi nga daw, ang kaligtasan natin, hindi naman daw nawawala. Sa kanila kasi, Brad, ang kaligtasan, nawawala. Amen. Pag nagkasala sila. Oo, may bersikulo pa. Maliwanag sa inyo, kapatid? Amen. Yung doktrina natin, hindi to sayang ang doktrina natin, ha? Okay? Hindi to sayang ang doktrina natin. It must be clear unto us the doctrine of Christology. Jesus Christ is subjected to satanic attack. Tayo din. Alright? Tayo din. Next week, ang pag-aralan natin is the pre-incarnate Christ. Pre-incarnate Christ meaning Jesus Christ in the Old Testament. Sabi nila, kung Diyos si Jesucristo, bakit mayroon bang bersikulo doon sa Old Testament nagsasabi na may Jesus Christ? Wala. Sabi ko, wala naman. Bakit? Ano pa bang hinahanap ko doon? Wala naman talaga makita ang Jesus Christ sa Old Testament. Na sinasabi mo na word kasi gusto niya. Mayroon ka bang word na Jesus Christ masabi doon sa Old Testament? Wala. Kita mo? Hindi talaga si Diyos. Storya. Halika, mag-aaral tayo. Pag-aaral natin next week, si Jesus Christ in the Old Testament. Meaning, Jesus Christ pre-incarnate. Pre-incarnate meaning bago may katawan si Jesucristo. Kasi ang Diyos noong unang panahon, ano ang katauhan ni Jesucristo sa unang panahon? Yan ang pag-aaralan natin next week. Kasi ang Jesus Christ sa New Testament, God siya, di ba? Diyos siya sa Old Testament, nalagyan siya ng katawan dito sa New Testament. Yan ang tawag doon sa ano? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh. Ang berbo o ang salita ay ginawan ng katawan or may nilagyan ng katawan, parang ganyan. Hindi nagiging tao. Ang iba kasi magsabi, at ang word, ang salita daw ay naging tao. Hindi yun, mali yun. Pag naging tao si Jesucristo, ang wording mo ganyan, abay nawala yung ano niya, pagka-Diyos niya. Nawala yung pagka-deity niya, pagka-ganyan. Kasi naging tao siya eh. Ang tao wala namang kapangyarihan eh. Ang Diyos lang eh. Hindi. Ang sabi ng Biblia, and the Word was made flesh. Kaya ang term natin, at ang salita ay nagkatawang tao. Hindi naging tao. Okay? Yan. Amen. Yan ang pag-aaral natin next week. Any question, brethren? Any question? Question? I need questions. Come on. Parang si ano lang sino ba yung presidente nagtanong? Come on, question. You are paid to ask questions. Sabi ng mga reporter. Sabi ng mga, come on, question, ask. You are paid to ask question. Pag wala kayong tanong, ako magtanong ngayon. Tapos sagutin nyo. Ano nangyari, Brad? Wala na? Nag-gumraduate na, Brad? Okay. Amen? Any question, Brad? Any question? Maliwanag ba sa inyo? May mga question pa kayo, Brad? May question pa ba? Tanong ba? Wala. Ang tanong! No. Pastor, dapat ba sila bahagyan ng gospel kahit hindi pa sila handa? Sino? Yung mga mahal natin sa buhay. Dapat bang kahit hindi sila handa? Brad, ang pag-share ng ang pag-share ng kaligtasan sa mga tao, hindi sinabi na handa sila or hindi. Share. Para bang nagbigay ka ng pagkain ba sa mga regalo ba? Parang nagbigay ka ng regalo sa tao, whether handa yan or hindi. Ang pinag-uusapan kasi dyan, paano sila mag-respond. Ganon yan, Brad.
paano sila mag-respond, paano sila, para bang, ano yan eh, parang, kasi ang salita ng Diyos, Brad, hindi dumarating sa tao ng hindi perfect timing eh. Perfect timing lagi yan. Okay? Whether handa yan o hindi, share. Yan naman ang sabi ng Diyos eh. Okay? Ang work natin is to share the Word of God. Yan ang trabaho natin. Whether handa sila or hindi, that is not our work. That is not our work. But that is the work of the Holy Spirit to touch their heart in order for them to respond. To respond. Meaning, ang trabaho ng banal na spirito ay hipuin ang puso niya para mag-respond siya ng tama sa panawagan ng kaligtasan. Kasi, ano man yun eh, ang Diyos man ang nanawagan dun, ginamit lang tayo. So, our work is to share the Word of God. Instant season, out of season, yan ang sinasabi doon sa Book of Timothy. You know? Ganun. Ganun siya. Kasi hindi natin alam ang buhay ng taong yan eh. Baka mamaya biglang buwian ng buhay yan. Nako po. Ganun yun. No? Sisingilin din ng Diyos yung dugo nila sa atin eh. It is in the book of Ezekiel chapter 28 verse Ezekiel chapter 28 verse 81. Wait, God. Hanapin niyo mga kapatid. The soul that sinneth it shall die. Okay. Oops. Kaya hindi makita so well ang ano ko eh. So, okay. It must be in Ezekiel. Ezekiel 18 verse 20. Ezekiel verse 80, chapter 18 verse 20. Kita? Sabi dyan, the soul that sinneth. Sino man kaluluwa na ating mga mahal sa buhay, ganun. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father. Tandaan niyo ha, hindi porket pastor ako, automatic na ang mga anak ko, pamilya ko maligtas. No, it's not gonna work like that. Kundi ang anak ko, ano siya, accountable din siya sa Diyos. So, kailangan niyang tumanggap din siya sa Panginoon. Hindi yung pag tumanggap ako, sali na sila. Hindi. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. So, ibig sabihin, kung righteous yung father, righteous siya. Ang anak, kung wicked siya, wicked siya. Kung gusto niya maging righteous siya. O, ganun yun. In verse 21, but if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. In verse 22, tingnan natin. Okay, wait. Okay. Ezekiel 33 verse 8. Tingnan mo, Brad. Ezekiel chapter 33 verse 8. Ito ang masakit para sa ating mga mananampalataya. Kasi sinabi dyan, when I say, sabi ng Diyos, when I say to the wicked, O wicked man, thou shalt surely die. Mamamatay ka talaga, ikaw makasalanan. Okay? Anong mamamatay ibig sabihin? Mamatay sa impyerno. Sa impyerno ka papatungo ba? Okay.
If thou, tayo mga ligtas, mga kapatid, if you or if thou not speak to warn the wicked from his way, huwag mong sabihan. Andiyan na, may pagkakataon na pwede mo sabihin. Pero hindi mo ginawa, namatay siya. That wicked man shall die in his iniquity. Mamamatay siyang hindi ligtas. May pagkakataon siyang maligtas pero hindi mo nagawang bahagian. For some reasons, ganun nangyari. At namatay siya. Mamatay na lang siya nang hindi ligtas. Pero ito masakit sa atin. But his blood I will require in thine hand. Kaya mananagot tayo, brad. Mananagot tayo sa pagkamatay ng mga yan. Pag namatay ang hindi ligtas, asawa natin, namatay na hindi ligtas, naku po, madali lang sabihin sa kanila, maligtas yan. Ang gawin mo, mag-date kayo. Oh, mag-date kayo. Alam mo kung ano the best date. Pero nahirapan ka magsabi, brad, ha? Halimbawa, nahirapan ko, nahihiya ako or ano, for some reason, ganito. Kilala kasi ako nito, babaero ako eh. Para inom, para sapong, ganito, ganyan. Kaya sabihin lang na sa ako, hindi ako maniniwala sa'yo. Parang ganyan ba? Kung ano-ano bang iniisip mo ba? Ang gawin mo, ganito, brad, mag-date kayong dalawa. Magkape kayo, kainin mo, bigyan mo ng gold, ganun tayo. Yung Gcash, ganyan. Ang mahal naman, pastor. Ganun. Mahal natin ang asawa natin eh. Oh. Bigyan mo ng Bumuhunan pala, pastor talaga eh. bigyan mo ng ATM. Brad, hindi makano yan. Kinurner mo eh. Oo. Siyempre, mahal mo yan. I love you. Ganito. Parang may napapansin ako sa'yo. Bakit? Bakit? Ano bang gusto mo? Wala tayo dito. Oh, di ba? Siyempre, basta yan. Manahal mo eh. Okay. Dalhin mo doon kay Pastor Brad. Pag hindi mo kayang sabihin ng kaligtasan, may puntahan tayo. Ayaw, mag-corner yan. Strategy mo, Brad. Strategy. Strategy man yan. Eh, biblical man yung mag-strategy ka. Planning ba? Planning. Sabi ni Pastor Ben, planning ba? Hindi mo yung dapat may planning. Ganun man yan. Okay? Ganun yan. Oh. Pero kung pagdating mo ngayon, ganito ganyan, magdala ka ngayon ng inumin doon sa bahay, tapos bahagian mo ang kaligtasan, hindi maniwala yan. Oh, hindi maniwala na, ganun yan. Hindi ka mga usapan tayo. Okay pa mga kapatid, amen? Maliwanag ba sa inyo? Praise God. Patuloy lang tayo mag-aral ha. Ganun lang, ang pinaka-the best yan, but pag-pray mo. Pag-pray mo talaga. Ganun yan. Ako, ganun ginawa ko sa pamilya ko eh. Matigas. Huwag mo awayin. Natural lang yan. Matigas, pero pag ipag-pray mo, Brad, walang matigas na tinapay. Talaga walang matigas na tinapay talaga. Okay. Walang matigas na misis. Okay? Sa ano ba? Dagdagan mo. Pwede na kami. Okay? Ang Panginoon nakikilos dyan. Ganun yan. Ako nangyari mo sa akin yan. Matigas sila. Sige lang. Ganun talaga. Pero darating ang panahon na hindi ko akalain. O di, kasama ko sila sa paglilingkod. Oo. Lalo nang inordain ako. Hindi ka sasama sa akin. Okay lang. Anong gusto mo? Iiwan ko to. Pag iiwan ko tong ministry, kabahan ka na. Ganun lang yan eh. Gusto mo, tinawag ako ng Diyos o tinawag ko ni Satanas? Mamili ka sa dalawang yan. Pag tinawag ako ni Satanas, yari ka na. Kabahan ka na. Ganun yun. Amen? Salamat sa Panginoon. Let us pray. Sobra ng oras natin na. Oh Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Purihin po ang inyong pangalan. We're praying, O God, na through thy Holy Spirit, O Diyos, we understand and we grasp your words unto our heart. And it will be a guiding light unto us, O God. Salamat sa doktrinang ito about the doctrine of the Lord Jesus Christ, Christology. Even the Lord Jesus Christ was subject to temptations, O God, like we are. But He sinned not. Panginoon, tulungan niyo po kami, O God, sa buhay namin na to live like Jesus Christ. To be holy because you are holy, O God. Panginoon, patuloy mo kami gabayan at pagpalain. Tulungan niyo po kami. Protect us from all harms,
from bad elements, from bad people. Protect us, O God. Through Thy Holy Spirit, protect us. And see our reproach. Behold your eyes unto us, O God. And defend us. In all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Brethren, big thank you.